Itinapon na parang basura sa sariling pamamahay sa gabi ng bagyo. Habang humahalakhak si Cheska sa piling ng marangyang buhay, si Hana ay nakaluhod sa putikan. Tanging basag na alaala ang baon. Wala kang kwentang anak, ang huling sampal ni Doña Elena. Pero sa bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nabubuo. Babalik ang itinapon, hindi para mamalimos, kundi para bawiin ang lahat. Handa ka na bang makita ang reyna sa gitna ng mga abo? Huwag mo akong tawaging ma. Mula sa oras na ito, huling gabi mo na sa pamamahay na ito. Hindi ako nagpalaki ng isang ahas at isang magnanakaw. Ang boses ni Doña Elena ay parang matalim na kidlat na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng Mansion de Vega. Ang bawat salita ay may dalang lason, tumatagos sa balat ni Hana hanggang sa mabasag ang kanyang puso. Ngunit sa kabila ng pag-alipusta, ang mga kamay ni Hana ay nanginginig na nakakapit sa isang maliit na mangkok ng sopas. Mainit pa ito, umuusok, at maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras para sa kanyang amang si Don Roberto na kanina pa hinihingal sa kanyang silid sa itaas. Iyon na lamang ang natitirang pera sa kanyang bulsa, mga barya na pinag-ipunan niya mula sa pagtitipid sa sariling pagkain para lamang maipagluto ang ama ng paborito nitong pagkain bago ito uminom ng gamot. Ang bango ng luya at manok na nagmumula sa mangkok ay tila isang dalangin ng pag-ibig, ngunit sa harap ng kanyang ina, ito ay isa lamang abala. Ma, please, pakinggan niyo muna ako. Hindi ko po kinuha ang kwintas ni Cheska. Narito ako para pakainin si Papa. Kailangan niya ng lakas para sa kanyang gamot. Pakiusap ni Hana. Ang boses ay nangangatog at halos isang bulong na lamang dahil sa lulang nararamdaman. Sa isang mabilis na pag-amba, itinaas ni Doña Elena ang kanyang kamay. Ang tunog ng malakas na palakpak ng kamay sa pisngi ni Hana ay tila naging hudyat ng isang masakit na pagtatapos sa kanyang pagiging bahagi ng pamilya de Vega. Sa lakas ng pangyayari, natabig ang mangkok ng sopas. Ang malapot na sabaw ay kumalat sa makintab at malamig na marmol na sahig. At ang mabangong amoy ng pagkain ay biglang naging paalala ng lahat ng sakripisyong hindi pinahalagahan. May ilang patak ng mainit na sabaw na tumama sa kanyang balat, ngunit halos hindi niya iyon napansin. Mas mabigat ang lamig na naramdaman niya mula sa titig ng kanyang ina, isang tingin na puno ng galit at paglayo. Sa likod ng matandang babae, nakita ni Hana ang kanyang kapatid na si Cheska. Nakatago ito sa anino ng hagdan, may hawak na panyo at nagkukunwaring umiiyak. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang mapait na nangisi ang sumilay sa labi ni Cheska. Isang ngising puno ng tagumpay dahil sa wakas ay napaalis na niya ang kaagaw sa atensyon at yaman ng pamilya. Walang kibo si Cheska, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing siya ang nagwagi sa maruming larong ito. Layasan mo ang bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis. Isama mo ang iyong mga basura at huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Wala akong anak na kasing dumi mo. Ang huling utos ni Doña Elena, bago siya tumalikod ng walang pag-aalinlangan, iniwan ng anak na nakaluhod sa gitna ng natapong pagkain. Dahan-dahang tumayo si Hana. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Ang bawat hakbang palabas ng pinto ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Nilulunod ang mga luhang hindi niya mapigilan. Wala siyang dalang kahit ano. Walang payong, walang sapat na pera, at higit sa lahat, wala nang matatawag na tahanan. Habang nakatayo sa tapat ng naglalakihang gate ng mansyon, naririnig niya ang tunog ng mabigat na bakal na nagsasara. Tuluyang pinuputol ang ugnayan niya sa mundong kinalakihan. Habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya.
Kung ang sarili niyang ina ay kaya siyang itapon ng ganito kadali, mayroon pa bang puwang ang isang katulad niya sa malupit na mundong ito? Naiwan ang imahe ni Hana na nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa at nag-iisa, habang sa likod niya ay isa-isang namamatay ang mga ilaw ng mansyon, ang huling liwanag na inaakala niyang magliligtas sa kanya. Ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay tila isang malupit na paalala na wala na siyang matataguan. Ang semento sa ilalim ng tulay ng Guadalupe ay hindi lamang malamig, kundi tila humihigop sa huling init na natitira sa kanyang pagkatao. Sa itaas, ang mga sasakyang dumadaan ay lumilikha ng isang mabigat at walang katapusang ugong, isang ingay na tila sumasakal sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati. Dito, sa gitna ng usok at amoy ng maruming ilog, si Hana ay hindi na si Hana de Vega. Siya ay isa na lamang anino sa dilim, isang babaeng walang pangalan na pilit ibinabalot ang kanyang sarili sa isang manipis at basang tela. Sa kanyang tabi, mahigpit niyang yakap ang isang munting supot ng tinapay na naitago niya bago siya tuluyang itaboy. Ito ang kanyang huling koneksyon sa mundo ng mga taong may kinabukasan, ang kanyang huling pananggal laban sa kumakalam na sikmura. Ngunit sa mundong ito, ang kahinaan ay isang imbitasyon para sa mga buwaya. Sa gitna ng kanyang bahagyang pagkakaidlip, dahil sa pagod, naramdaman niya ang isang marahas na paggalaw. Isang mabilis at maruming kamay ang humablot sa kanyang munting supot. Nagising ang kanyang diwa, sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang hawakan ang huling pag-asa na meron siya. Ngunit isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya, pabalik sa matigas na semento. Walang salita, walang hinging paumanhin. Ang anino ay mabilis na naglaho sa kadiliman, dala ang kanyang huling pagkain. "Huwag po. Please, huling pagkain ko na yan." Ang mahinang pagsamo ni Hana, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng mga sasakyang dumadaan sa itaas ng tulay. Sinubukan niyang tumayo para habulin ang aninong kumuha ng kanyang supot, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan. Nadapa siya sa magaspang na semento at ang hapdi ng pagkakasgas ng kanyang mga tuhod ay tila nagising sa natitirang sakit sa kanyang sistema. Sa gitna ng kadiliman, habang ang ulan ay patuloy na pumapatak mula sa mga siwang ng tulay, si Hana ay napayukom na lamang. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong katotohanan. Wala na ang malambot na kama, wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Elena, at higit sa lahat, wala na ang proteksyon ng kanyang pangalan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamlam na liwanag ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang matandang babae na may itulak-tulak na munting kariton ng mami at kwek-kwek ang huminto sa kanyang tapat. Ang usok mula sa malaking kaldero ay nagdala ng amoy ng bawang at mainit na sabaw. Isang amoy na tila isang yakap sa gitna ng ginaw. "Neng, baka gusto mo nito. Kanina pa kita pinagmamasdan doon sa kanto. Mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin." Ang malumanay na sabi ng matanda, na kilala sa tawag na Aling Rosa. Inabot ni Aling Rosa ang isang plastik na baso na puno ng mainit na sabaw. Ang init na nagmumula sa baso ay dahan-dahang dumaloy sa mga naninigas na daliri ni Hana. Sa unang higop, tila nabuhayan ang kanyang nanunuyot na lalamunan. Ang alat at linamnam ng sabaw ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng kanilang mansyon, ang pakiramdam ng tunay na pagkalinga. "Salamat po, Aling Rosa. Wala po akong pambayad." Ang bulong ni Hana, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa baso. "Huwag mo nang isipin yon. Sa lansangang ito, kailangan nating magtulungan para mabuhay. Ang luha, nakakabusog ba iyan? Hindi. Kaya ubusin mo yan at magpalakas ka.
Sagot ng matanda habang inaayos ang kanyang mga paninda. Nang mag-umaga, habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga gusali ng Makati, si Hana ay naglakad patungo sa isang malapit na tindahan. Doon, sa salamin ng pintuan, nakita niya ang isang babaeng hindi niya halos kilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may dumi sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Ngunit sa ilalim ng dumi at pagod, may isang bago at matigas na emosyon ang nabubuo, isang determinasyon na hindi matitibag ng anumang sampal. Sa kanyang pag-aayos ng sarili, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa tahi ng kanyang lumang baro. Noon lamang niya naalala ang huling yakap ng kanyang ama bago siya tuluyang itaboy ni Doña Elena. Ang kanyang ama, na kahit nanghihina, ay may isiningit na munting piraso ng papel sa kanyang damit. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang mga sulat kamay doon ay nanginginig, tila isinulat sa gitna ng matinding paghihirap. Binasa ni Hana ang mga salitang tila isang huling habilin mula sa kaisa-isang taong naniwala sa kanya. Hana, anak ko, huwag mong kalimutan kung sino ka talaga. Sa ilalim ng bawat sugat, may nakatagong ginto. Hanapin mo ang Phoenix. Doon mo makikita ang iyong tunay na tadhana. Napatigil ang paghinga ni Hana. Ang salitang Phoenix ay isang lihim na tila may malalim na kahulugan sa kasaysayan ng kanilang pamilya, isang bagay na matagal nang ibinaon sa limot ni Doña Elena. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama? Bakit sa gitna ng kanyang paghihirap ay ito ang iniwan nitong mensahe? Habang hawak ang liham, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng sidewalk kung saan siya nakatayo. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang puno ng misteryo ang tumitig sa kanya. Ang amoy ng sabon at tira-tirang pagkain ay dumidikit na sa aking balat. Tila isang tatak na hinding-hindi ko na mabubura sa aking pagkatao. Sa bawat pagkuskos ni Hana sa mga mamahaling plato ng karinderya ni Aling Rosa, nararamdaman niya ang unti-unting pagkapudpod ng kanyang mga daliri. Ang tubig na may kasamang sebo at tira-tirang sarsa ay naging kalaro niya sa araw-araw. Nakakatawa kung iisipin. Dati ay may mga katulong siyang nag-aabang sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Ngunit ngayon, siya na ang yumuyukod sa harap ng mga dumi ng ibang tao. Ang bawat plato ay tila isang salamin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Isang senyoritang itinapon at kinalimutan. Sa sulok ng maliit na kainan, may isang lalaking laging dumarating tuwing 6:00 ng gabi. Simple lamang ang kanyang suot, madalas ay kupas na polo shirt at maong, ngunit may dalang kakaibang katahimikan sa kanyang bawat galaw. Siya si Gabriel. Hindi siya katulad ng ibang mga customer na nambabastos o nagmamadali. Tahimik lamang siyang kumakain habang may binabasang makakapal na libro tungkol sa batas. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong na yero, napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga kamay ni Hana habang nag-aayos ng mga upuan. Lumapit ang lalaki, bit-bit ang isang supot na papel na may amoy ng bagong luto na tinapay. Miss, kanina ko pa napapansin na hindi ka pa kumakain. Ati tayo, masyadong marami ito para sa akin. Ang malumanay na sabi ni Gabriel, sabay abot ng kalahati ng tinapay na may palamig pang palaman. Napatitig si Hana sa tinapay. Ang init nito ay dumanas sa kanyang palad, tila isang munting apoy sa gitna ng nagyayelong gabi. Salamat po. Pero baka kailangan niyo rin yan para sa pag-aaral niyo, ang mahiyain niyang sagot. Habang pilit na itinatago ang kanyang maruruming kuko, mas kailangan ng utak ang sustansya kapag ang puso ay busog sa kabutihan. Sige na, kain na tayo. Nakangiting sagot ni Gabriel. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng patis at usok ng kalsada, naramdaman ni Hana ang isang munting kislap ng dignidad. Hindi siya tiningnan ni Gabriel bilang isang basurera o palaboy, kundi bilang isang tao. Habang kumakain, ang paningin ni Hana ay napunta sa tumpok ng mga lumang dyaryo sa gilid ng mesa.
Isa itong kopya ng Business World na ginamit na pambalot ng tinapa. Doon, nakita niya ang isang maliit na column tungkol sa pagbagsak ng halaga ng mga stocks ng De Vega Group. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ang mga numero, ang mga graph, ang mga komplikadong formula ng pananalapi na dati niyang pinag-aaralan ng lihim sa silid-aklatan ng kanyang ama. Lahat ng yon ay malinaw sa kanyang isipan. Bakit bumabagsak ang margin nila? Hindi ba't hawak nila ang supply ng asukal sa bansa? Ang pabulong na tanong ni Hana sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa mukha ng babae. Marunong kang magbasa ng market trends? Bihira yan sa ganitong lugar. Tinuruan ako ng tatay ko. Sabi niya, ang pera ay parang tubig. Kailangang alam mo kung saan ang daloy para hindi ka malunod. Sagot ni Hana, habang ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng mga kalkulasyon. Naalala niya ang salitang phoenix sa sulat ng kanyang ama. Hindi iyon isang ibon lamang. Iyon ay isang dormant na investment account na matagal nang hindi nagagalaw. Isang account na tanging siya lamang ang may alam ng password. Kinuha ni Hana ang isang maliit na piraso ng uling mula sa kalan ni Aling Rosa. Sa likod ng lumang dyaryo, nagsimula siyang magsulat ng mga formula, nagkalkula ng mga posibleng galaw sa stock market na pwedeng magpabagsak o magpabangon sa isang kumpanya. Doon niya na-realize na ang kanyang pamilya ay nagpapanggap lamang na mayaman. Ang totoo ay baon na sila sa utang at ginagamit lamang ang kanyang pagnanakaw bilang dahilan para makakuha ng insurance claim. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Isinakripisyo siya ni Doña Elena para lamang itago ang kanilang pagkabulok. Nang matapos ang gabi, habang naglilinis si Hana ng huling mesa, aksidente niyang naririnig ang balita sa lumang telebisyon sa kanto. Ipinapakita doon ang kanyang ina at si Cheska na nakasuot ng mamahaling alahas. Nakangiti sa harap ng mga kamera habang naglulunsad ng isang charity project para sa mga mahihirap. Ang aming pamilya ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang mariing sabi ni Doña Elena sa screen habang ang brilyanteng suot niya ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang brilyanteng iyon ang kwintas na ibinintang sa kanya. Ang kwintas na sinabing ninakaw niya ay suot-suot ngayon ng kanyang ina nang walang kahiya-hiya. Naramdaman ni Hana ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito luha. Ito ay isang laso na naging bakal. Sa kanyang isipan, ang phoenix ay nagsisimula nang gumising mula sa mga abo ng kanyang pagkatao. Hindi niyo ako itinapon para mawala. Ang bulong ni Hana habang nakatitig sa mukha ng kanyang ina sa screen. Itinapon niyo ako para matuto akong lumaban sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang boses ang muling tumawag sa kanya. Si Gabriel, na naiwan pa pala sa labas, ay may hawak na isang maliit na folder. Hana, nakalimutan mo itong itabi. Ang sulat ng tatay mo, nahulog sa bulsa mo kanina. Napatigil si Hana. Paano nalaman ni Gabriel ang kanyang pangalan? Ni minsan ay hindi niya ito binanggit sa lalaki. Ang bawat pilat sa aking mga kamay ay isang pahina ng aking kwento. Mga sugat na hindi kailanman maghihilom, kundi magsisilbing mapa sa aking muling pagbangon mula sa alabok. 5 taon, 5 mahabang taon ang lumipas na ang bawat gabi ay tila isang habambuhay na pakikipagtunggali sa dilim. Para kay Hana, ang panahong yon ay hindi lamang binubuo ng mga segundo at minuto, kundi ng bawat patak ng pawis habang naglalako ng kwek-kwek sa ilalim ng tirik na araw, at bawat hapdi ng kanyang likod matapos ang maghapong paglalaba para sa mga kapitbahay. Sa bawat barya na kanyang iniipon sa loob ng isang lumang lata ng biskwit, unti-unti niyang binubuo ang pira-pirasong dignidad na winasak ng sarili niyang ina. Ngunit sa gabi, kapag ang buong paligid ay natutulog na,
Sa ilalim ng ingay ng ulan, sa mga bubong na yero, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mundo ng mga numero. Ang Phoenix na binanggit ng kanyang ama ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang lihim na investment account na matagal nang kinalimutan ng mga De Vega dahil sa liit ng halaga nito noon. Gamit ang talino na minana niya sa kanyang ama, pinalago ni Hana ang bawat sentimo. Ang bawat galaw ng stock market ay tila isang sayaw na siya lamang ang nakakaalam ng ritmo. Ang maliit na binhi ay naging isang dambuhalang puno hanggang sa ang Phoenix Holdings ay naging isang anino na unti-unting lumalamon sa yaman ng mga taong nagtapon sa kanya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang magtago sa likod ng mga naglalakihang gusali ng Makati, si Hana ay nakatayo sa tapat ng Mansyon De Vega. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang malapad na sombrero. Mula sa malayo, nakita niya ang isang puting sasakyan na lumalabas sa gate. Doon, sa loob ng sasakyan, ay ang kanyang ama, si Don Roberto. Ang mukha nito ay maputla, payat, at puno ng lungkot habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang ama ay tila isang ibon sa loob ng gintong kulungan. Walang malay na ang anak na kanyang pinoprotektahan ay naroon lamang sa kabilang panig ng kalsada. Naramdaman ni Hana ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang gumuho sa harap ng sasakyan at yakapin ang kanyang ama, pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay naging pangako. Konting tiis na lang, Papa. Babawiin kita sa kanila. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga screen na nagpapakita ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanya. Si Gabriel. Sa loob ng 5 taon, si Gabriel ang naging kaisa-isang kaibigan at tapat na katuwang ni Hana. Siya ang tumulong sa kanya sa mga legal na aspeto ng pagpapatakbo ng kumpanya nang hindi nagtatanong tungkol sa kanyang masakit na nakaraan. Ngunit hanggang ngayon, may isang tanong pa rin na hindi masagot ni Hana. Paano nalaman ni Gabriel ang kanyang tunay na pangalan noong unang gabi nila sa karinderya? Miss H, handa na ang lahat. Ang seryosong sabi ni Gabriel habang inilalapag ang isang kulay gintong sobre sa mesa. Ang De Vega Group ay opisyal na nanghihingi ng tulong pinansyal sa Phoenix Holdings. At gaya ng inaasahan, inimbitahan nila ang misteryosong may-ari ng Phoenix para sa kanilang charity gala sa susunod na linggo. Dahan-dahang kinuha ni Hana ang imbitasyon. Ang bawat letra ng kanyang apelyido sa sobre ay tila isang hamon. Charity Gala. Maganda ang napili nilang entablado para sa kanilang sariling pagbagsak. Ang malamig na sabi ni Hana. Sigurado ka na ba rito? Kapag pumasok ka sa pintong yon, wala nang balikan. Paalala ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Hana sa kanyang mga palad. Wala na ang mga paltos at dumi. Ngunit nararamdaman pa rin niya ang gasgas ng semento noong gabing itinapon siya sa ulan. Gabriel, 5 taon ko itong pinaghandaan. Hindi ako babalik para lamang sa pera. Babalik ako para ipakita sa kanila na ang basurang itinapon nila ay ang siyang tatapos sa kanilang kaharian. Inayos ni Hana ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing Hana na laging yumuyukod. Siya na ngayon ang Miss H, ang Phoenix na handang sumunog sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Subalit, bago siya makalabas ng silid, may isang dokumento na kinuha si Gabriel mula sa kanyang folder. May isa pa akong natuklasan, Hana, tungkol sa gabing pinalayas ka. Hindi lamang si Cheska ang may pakana ng lahat. May mas malalim pang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Doña Elena na mawala ka sa paningin niya. Napatigil si Hana sa pintuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol. Ano iyon?
Tumingin si Gabriel sa kanya nang may halong pait at awa. Tungkol ito sa iyong tunay na pagkatao, Hana. Isang lihim na kahit ang tatay mo ay hindi kayang sabihin sa iyo ng direkta. Hindi ka tunay na dugo ng mga De Vega, Hana. Isang ampon ka na dinala lamang ni Don Roberto sa mansyon upang pagtakpan ng isang malalim na sugat ng nakaraan. Ang mga salitang yon ni Gabriel ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Hana. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay suot ang pinakamahusay na seda, ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang isang pamilyar na hapo, ang pagiging isang estranghero sa sariling tahanan. Kaya naman pala ang tingin sa kanya ni Doña Elena ay laging puno ng pandidiri, na tila ba siya ay isang mantsa sa kanilang malinis na pangalan. Ang pagmamahal na inakala niyang tungkulin ay isa palang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ngunit sa halip na gumuho, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Kung hindi siya isang De Vega sa dugo, siya naman ang magiging wakas ng kanilang mapagpanggap na kaharian. Upang simulan ng kanyang hakbang, nagpasya si Hana na magsuot ng isang simpleng kasuotan, isang plain na blusa at maong, walang alahas, walang bakas, ng pagiging Miss H ng Phoenix Holdings. Nagpanggap siya bilang isang assistant ng isang investor upang masubaybayan ang galaw ng kanyang pamilya sa isang sikat na mall kung saan madalas maglagi si Cheska. Doon, sa gitna ng mga nagkikinangang tindahan, muli niyang nakita ang kanyang kapatid. Si Cheska ay abala sa pagpili ng mga mamahaling bag. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong butik. Ang bagal mo naman, hindi mo ba alam kung magkano ang oras ko? Isang hamak na sales lady ka lang, huwag mo akong paghintayin. Ang bulyaw ni Cheska sa isang batang babae na nanginginig ang mga kamay habang inaayos ang display. Ang bawat salita ni Cheska ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa alaala ni Hana. Naalala niya ang sarili sa batang iyon, ang takot, ang hiya, at ang kawalan ng boses laban sa mga taong akala mo ay pagmamay-ari ang mundo dahil lamang sa kanilang yaman. Dahan-dahang lumapit si Hana, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat na hindi namamalaya ng mga tao sa paligid. Mawalang galang na miss. Ang pagiging disente ay hindi nabibili ng anumang designer bag. Ang mahinahon, ngunit mariing sabi ni Hana habang nakatayo sa likod ni Cheska. Napatigil si Cheska. Lumingon siya nang may halong inis, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang babaeng nangahas na sumalungat sa kanya. Dahil sa lumipas na 5 taon at sa simpleng ayos ni Hana, hindi niya agad nakilala ang kapatid na kanyang ipinatapon. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang hamak na assistant na walang karapatang magsalita. At sino ka naman para pangaralan ako? Assistant ka lang ng kung sinong investor, di ba? Umalis ka sa harap ko bago ko ipatawag ang manager para palayasin ka rito. Ang nakakainsultong sagot ni Cheska, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngumiti ng bahagya si Hana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng pait at lihim na tagumpay. Maaring assistant lang ako sa paningin mo, pero ang taong kinakausap mo ay ang siyang may hawak ng susi sa inyong kinabukasan. Tandaan mo, Cheska, ang mga taong nasa itaas ay mas masakit bumagsak kapag ang tinatapakan nila ay hindi na kayang magtiis. Hindi nakaimik si Cheska, tila nabulunan sa sariling kayabangan habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Hana. May kung anong takot na gumapang sa kanyang dibdib, isang pamilyar na boses na tila naririnig na niya noon, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng mall, nakita ni Hana ang kanyang ina, si Doña Elena. Nakaupo ito sa isang kafe, tila balisa,
at paulit-ulit na tumitingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad ay ngayoy bakas ang pagod at matinding pangamba. Narinig ni Hana ang bahagi ng usapan nito sa telepono. Kailangan natin ang pondong yon. Kung hindi mag-i-invest ang Phoenix Holdings, kukunin ng bangko ang mansyon sa susunod na buwan. Gawin niyo ang lahat para mapa-oo ang Miss H na yan. Ang nanginginig na utos ni Elena sa kabilang linya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hana habang nakatitig sa kanyang ina mula sa malayo. Ang bawat luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa ulan ay tila nagiging mga gintong barya na ngayon ay unti-unting bumabalik sa kanya. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng dahas. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang malamig na katotohanan na ang iyong huling pag-asa ay ang taong pinakasinaktan mo. Ngunit habang naglalakad palayo, naramdaman ni Hana ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang anino ang sumusunod sa kanya mula pa sa butik. Nang lumingon siya, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na nagtago sa likod ng isang poste. May nakakaalam ba ng kanyang tunay na pakay? O may mas malalim pang panganib na naghihintay sa kanya bago pa man magsimula ang charity gala? Ang bawat hakbang ni Hana ay tila paglakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng apoy. Ang tanong ay hindi na kung kailan siya maghihiganti, kundi kung handa ba siyang harapin ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat na hindi kailanman naging bahagi ng pamilyang kanyang minahal. Ang bawat pilit na paghinga ni Hana habang mabilis na naglalakad palayo sa mall ay tila pagtakas mula sa isang multong pilit siyang binabalikan. Nang makarating siya sa isang tahimik na eskinita, nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Gabriel na naghihintay sa kanya. Sumakay siya ng walang imik. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong sinulid dahil sa mga natuklasan niya at sa pakiramdam na may matang nakabantay sa bawat galaw niya. Sa halip na dalhin siya sa isang mamahaling restaurant na nababagay sa isang nagmamay-ari ng bilyon-bilyong kumpanya, ipinagmaneho siya ni Gabriel patungo sa isang pamilyar at simpleng lugar. Isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada na iilawan lamang ng isang aandap-andap na bumbilya kung saan ang amoy ng piniritong bawang at mainit na sabaw ng mami ay humahalimuyak sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang uri ng lugar kung saan sila unang nagkasama, kung saan ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa tatak ng damit, kundi sa kabutihan ng puso. Naupo sila sa isang lumang bangkong kahoy. Walang alinlangan na inabot ni Gabriel ang isang plastik na baso ng mainit na sabaw kay Hana. Pilit na ibinabalik ang init sa nanlalamig na mga palad ng dalaga. Pansin ko kanina pa malalim ang iniisip mo pagkasakay mo pa lang. Muntik ka nang masundan sa mall, mabuti na lang at naging maagap ka. Ang malumanay na simula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang mukha ni Hana. Nakita ko sila, Gabriel. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Doña Elena dahil sa nalalapit nilang pagbagsak at ang walang pagbabagong kayabangan ni Cheska. Pero imbes na matuwa ako, parang may mabigat na bato sa dibdib ko. Pag-amin ni Hana, ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pisngi. Tinatangay ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumakip sa kanyang malulungkot na mata. Dahan-dahang iniunat ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mainit na mga daliri ay marahang nag-ayos sa mga takas na buhok ni Hana. Maingat at banayad na idinikit ito sa likod ng kanyang tainga. Ang simpleng galaw na yon ay nagdala ng isang kuryenteng nagpabilis sa tibok ng puso ni Hana. Ang mundo sa paligid nila ay tila tumigil. Sa gitna ng magulong buhay na pinasok niya, ang mga kamay ni Gabriel ang tanging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay ligtas, nirerespeto at pinahahalagahan ng buong buo. Wala nang Miss H, walang senyorita. Tanging si Hana lamang na may mga sugat na kailangang maghilom. Natatakot ka ba na sa paghahanap mo ng katarungan ay maging katulad ka na rin nila? Tanong ng binata, tila nababasa ang mismong kaluluwa ng dalaga
na matagal na niyang pinoprotektahan. Napayuko si Hana. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Paano kung sa huli, ang manalo ay hindi ang hustisya kundi ang galit ko? Paano kung kainin din ako ng puot dahil sa gagawin ko sa pamilyang nagpalaki sa akin? Kahit pa ngayon ay alam ko ng ampon lamang ako. Inabot ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Hana na nakapatong sa mesa. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang init ng kanyang palad ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng bagyo sa isipan ng dalaga. Ang pagkakaiba mo sa kanila, Hana, ay marunong kang makonsensya. Hindi ka naghihiganti para manakit ng inosente. Ginagawa mo ito para bawiin ang dangal na ninakaw sa iyo at sa ama mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Kahit gaano pa kadilim ang daan na lalakarin natin pabalik sa mansyon na yon. Ang mga salitang yon ay tila isang malambot na unan sa pagod na isipan ni Hana. Tiningnan niya ang mga mata ni Gabriel at sa pagkakataong yun, alam niyang hindi na lamang basta utang na loob o pagkakaibigan ang nararamdaman niya para sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa gutom 5 taon na ang nakalipas. May isang malalim, tahimik at dalisay na pag-ibig na namumukadkad sa gitna ng kanilang laban. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay may lihim na saksi. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang madilim na poste sa kabilang kalsada, ang anino mula sa mall ay patuloy na nagmamasid. Sa gitna ng dilim, isang mabilis at walang ingay na pagkislap ng lente ng kamera ang nakahuli sa kanilang magkahawak kamay na pag-uusap. Ang espiya ay ngumisi sa kawalan habang nagpapadala ng mensahe sa kanyang cellphone. Ipinapasa ang mahalagang impormasyon sa nag-iisang taong nagbayad sa kanya. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng naghihingalong Mansion de Vega, tumaas ang kilay ni Doña Elena nang makita ang natanggap na larawan. Tinitigan niya ang imahe ng sinasabing assistant ni Miss H na nakikipag-usap sa isang kilalang abogado. Isang malupit na plano ang nagsimulang gumapang sa isipan ng matanda. Kung gusto nilang makuha ang pera ng Phoenix Holdings, kailangan nilang sirain ang sinumang hadlang, kahit pa ang inosenteng assistant na ito. Para sa mahal naming Miss H, ang aming tanging pag-asa at inspirasyon sa industriyang ito. Ang bawat salita sa sulat na yon na nakasulat sa isang mamahaling papel na may tatak ng pamilya de Vega ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Hana. Sa ibabaw ng kanyang lamesa sa Phoenix Holdings, nakalatag ang isang dambuhalang kumpol ng mga puting liryo. Ang paborito niyang bulaklak na kailanman ay hindi nalaman ng kanyang ina sa loob ng 20 taon nilang pagsasama. Kasama nito ang isang mamahaling kahon ng tsokolate at ang mapanlinlang na imbitasyon para sa charity gala. Dahan-dahang hinawakan ni Hana ang sulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing nag-aalab sa kanyang dibdib. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan. Ang boses ni Doña Elena noon ay hindi puno ng tamis, kundi ng lason. Noon, tinawag siyang basura at magnanakaw. Ngayon, dahil sa kailangan nila ang kanyang pera, tinatawag siyang inspirasyon. Ang mulas at bango ng mga bulaklak ay tila sumasakal sa kanya. Pakiramdam ni Hana ay bumalik siya sa kusina ng mansyon, nakaluhod sa malamig na marmol, habang pinagmamasdan ang natapong sopas na pinaghirapan niya. Ang kaibahan lamang, ngayon ay siya na ang nasa itaas, at ang mga taong nanakit sa kanya ay ang siyang nakaluhod sa kanyang harapan nang hindi nila nalalaman. Mabangong lason, ang pabulong na sabi ni Hana habang marahas na nilulukot ang sulat sa kanyang kamao. Gagamit sila ng mga matatamis na salita para lamang takpan ang kanilang mga kasalanan. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang ulat tungkol sa seguridad para sa susunod na linggo. Nang makita niya ang hitsura ni Hana, ang kanyang namumutlang muka at ang mahigpit na pagkakahawak sa nilukot na papel, agad siyang lumapit.
Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa ibabaw ng makapal na carpet, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang bahagyang pakalmahin ang nagngangalit na damdamin ng dalaga. Huwag mong hayaang madumihan ng kanilang mga salita ang katahimikan mo, Hana. Ang malumanay na paalala ni Gabriel. Iyan ang gusto nilang gawin. Ang paikutin ka gamit ang balat kayong kabutihan. Tumingin si Hana kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Gabriel, alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang isiping kaya nilang maging ganito kabait sa isang taong hindi nila kilala, pero sa sarili nilang dugo o sa inakala nilang sariling dugo ay wala silang pakundangan kung itapon sa putikan. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Hana. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking bintana na nakatanaw sa buong syudad. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga bituin, ngunit para sa kanya, ang bawat isa ay paalala ng bilyon-bilyong tao na may kanya-kanyang lihim na dusa. Magpapadala ako ng sagot, ang malamig na deklara ni Hana habang nakatingin sa kawalan. Sasabihin ko na tatanggapin ng Phoenix Holdings ang imbitasyon, pero hindi ako darating bilang Miss H. Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Hana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Darating ako sa gala, Gabriel, pero papasok ako bilang isa sa mga server ng catering. Gusto kong makita ang kanilang tunay na mukha sa huling pagkakataon bago ko tuluyang bitawan ang hatol. Gusto kong marinig kung paano nila ako pag-uusapan kapag akala nila ay wala ang taong hinihinga nila ng tulong. Ang boses ni Hana ay tila isang hatol ng kamatayan, matigas, walang alinlangan, at puno ng paninindigan. Ang kanyang plano ay isang mapanganib na laro ng pagpapanggap, isang huling pagsubok para sa pamilyang De Vega. Ngunit habang nagpaplano si Hana, hindi niya alam na ang larawang kuha ng espiya sa kanila ni Gabriel ay nasa mesa na ni Doña Elena. Ang matandang babae ay hindi lamang basta naghihintay ng tulong. Siya rin ay nagluluto ng sarili niyang patibong para sa sinumang assistant na humahadlang sa kanyang mga plano. Kung darating si Hana sa gala bilang isang server, haharapin niya ang mundo kung saan siya ay tinitingnan bilang mababa at walang halaga. Handa ba siyang muling dumanas ng pangungutya sa loob ng mansyong minsan ay naging kulungan niya? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa isang malaking pagsabog. Ang tanong na lamang ay kung sino ang masusunog sa apoy ng katotohanan, ang pamilyang nagtapon ng kanilang anak o ang anak na bumalik para maging kanilang wakas. Wala ka talagang pinag-aralan. Isang hamak na server ka lang, hindi mo pa maayos ang pag-abot ng baso? Napakabobong bata. Ang matinis na boses ni Cheska ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom, sapat na upang mapalingon ang ilang mga panauhing ng nakasuot ng mamahaling hiyas at tuxedo. Sa gitna ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier, si Hana ay nakatayo, nakayuko, at mahigpit na nakahawak sa isang pilak na tray. Ang puting uniform ng server na suot niya ay basa na ngayon ng pulang alak. Ang alak na sinadya ni Cheska na itapon sa kanya nang dumaan siya sa harap nito. Ang mantsa ng alak sa kanyang dibdib ay tila isang sariwang sugat, malamig at malagkit. Ngunit mas masakit ang bawat tawa ng kanyang kapatid na tila musika ng demonyo sa kanyang pandinig. Narito siya, sa loob ng mansyong dati niyang tahanan, nagsisilbi sa mga taong nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Ang kabalintunaan ay tila isang lason. Ang lahat ng pagkaing nakahain at ang alak na iniinom ng mga bisita ay binayaran ng Phoenix Holdings ng kanyang pera. Ngunit tinitingnan siya ng mga ito na parang isang dumi sa kanilang makintab na semento. Nang bawat patak ng pulang alak sa kanyang puting uniforme ay tila mga luhang dugo na dahan-dahang gumuguhit pababa sa kanyang dibdib. Malagkit, malamig, at may dalang amoy ng pagkabulok. Hindi ng prutas, kundi ng pagkatao ng mga taong nasa harap niya. Habang nakayuko si Hana, nakita niya ang dulo ng sapatos ni Cheska. Isang pares ng mamahaling kristal
Natakong na alam ni Hana na binili gamit ang huling pondo ng kumpanyang Phoenix na siya mismo ang nag-aproba. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sampal. Pinapakain niya ang mga asong kumagat sa kanya. Ano ba? Bingi ka ba? Sabi ko, humingi ka ng tawad. Muling sigaw ni Cheska habang ang kanyang halakhak ay humahalo sa marangyang tugtugin ng biolin sa background. Ang ilang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Tinitingnan si Hana na parang isang mantsa sa kanilang perpektong gabi. Dahan-dahang inangat ni Hana ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Doña Elena. Ang kanyang ina ay mukhang isang reyna sa suot nitong itim na terno, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang puso. Tinitigan ni Elena ang server na basa ng alak. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot sa pandidiri. 5 taon na ang lumipas at sa ilalim ng madilim na ilaw at simpleng ayos ng isang server, hindi niya nakilala ang anak na itinapon niya sa ulan. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang hamak na hadlang sa kinang ng kanyang charity gala. Cheska, tama na yan. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa isang tulad niya. Ang malamig na sabi ni Doña Elena. Tumingin siya kay Hana nang may matinding panghahamak. Ikaw, umalis ka na rito. Hindi namin kailangan ng isang lampang server na sumisira sa mood ng aking mga bisita. Labas, bago ko pa ipakaladkad ka sa mga security. Walang kibo si Hana. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng duming nakadikit sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Gabriel mula sa malayo. Isang titig na puno ng sakit at pagnanais na sumugod para protektahan siya. Ngunit alam ni Gabriel na ito ang sandaling kailangang harapin ni Hana ng mag-isa. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Hana ay tila isang mabigat na presyur sa loob ng ballroom. Isang maliit na detalye ang napansin ni Hana sa suot ng kanyang ina. Ang kwintas na brilyante na ibinintang sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Nakasuot ito ngayon kay Doña Elena. Kumikinang ng may kasinungalingan sa ilalim ng mga chandelier. Ang irony ay tila isang kutsilyo. Ang magnanakaw ay nakatayo sa harap ng tunay na kumuha ng lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mikropono sa stage ay umalingaw-ngaw, hudyat ng pagbasag sa tensyon. Ang MC ng programa ay masayang tumayo sa gitna. Hawak ang isang listahan na may gintong tatak. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Masiglang anunsyo ng MC. Ngayong gabi, ang ating tanging pag-asa, ang anghel na nagligtas sa De Vega Group mula sa pagbagsak, ay narito na. Ikinalulugod naming ipakilala ang mahiwagang nagmamay-ari ng Phoenix Holdings, Miss Hana De Vega, o mas kilala bilang Miss H. Ang buong ballroom ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ni Doña Elena ay nanlaki. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Ang pangalang Hana De Vega ay tila isang multong bumangon mula sa hukay. Isang pangalang 5 taon nilang pilit na ibinaon sa limot. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang kanyang tray. Sa harap ng kanyang ina at kapatid, nagsimula siyang maglakad patungo sa stage. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila pagdurog sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Ang mantsa ng alak sa kanyang uniforme ay hindi na hitsura ng dumi. Ito ay tila isang medalya ng kanyang pakikipaglaban. Cliffhanger. Nang marating ni Hana ang tapat ng mikropono, lumingon siya sa kanyang ina at kapatid na ngayoy maputla pa sa bangkay. Isang mapait at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inaalis ang kanyang server's cap. Hinahayaang lumaylay ang kanyang mahabang buhok. Magandang gabi, ma. Akala niyo ba ay hindi na babalik ang basurang itinapon niyo? Hindi! Isang malaking pagkakamali ito. Paanong ang isang tulad mo, isang magnanakaw, isang server, ay magiging Miss H?
Ang boses ni Doña Elena ay pumiyok sa gitna ng namumuong katahimikan. Isang matinis na tunog na puno ng panginginig at hindi pagsuko sa katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa anak na 5 taon niyang kinalimutan. Pilit na hinahanap ang bakas ng mahiyaing Hana sa babaeng ngayon ay matikas na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa matigas na sahig at nagkalat ang mga kristal na bubog na tila mga bituing nawalan ng ningning, kasabay ng pagtalsik ng mamahaling alak sa kanyang itim na terno. Si Hana ay hindi kumurap. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono, ang kanyang bawat galaw ay may dalang bigat ng 5 taong pagtitiis sa kalsada. Ang mantsa ng alak sa kanyang uniforme ay tila naging isang marangyang palamuti sa ilalim ng mga spotlight, isang simbolo ng lahat ng duming itinapon sa kanya na ngayon ay binaligtad niya upang maging kanyang kalasag. O mas tamang sabihing Doña Elena. Ang simula ni Hana, ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at puno ng awtoridad na tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumulunod sa buong ballroom. Ang mundong ito ay mapaglaro. Ang taong tinawag niyo na walang kwenta. Ang anak na itinapon niyo sa ulan nang walang kahit isang sentimo ay siya ring taong pinadalhan niyo ng mga bulaklak at matatamis na sulat ngayong linggo. Ang Phoenix Holdings ay hindi nabuo sa yaman ng mga De Vega. Nabuo ito sa bawat patak ng pawis ko habang naglalaba para sa ibang tao. Sa bawat gabing kumakalam ang sikmura ko sa ilalim ng tulay habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman na kinuha niyo sa akin. Napasinghap ang mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng silid. Si Cheska ay napakapit sa braso ng kanyang ina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay ay ngayoy kasing putla na ng telang puti. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Ang kayabangan niya ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang matinding takot na tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. You're lying! Mapanlin lang ka talaga kahit kailan. Magnanakaw ka pa rin. Ang sigaw ni Cheska. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang lumulubog na barko. Ngumiti si Hana. Isang nasangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nginangiting may dalang pait ng nakaraan. Inabot niya ang isang remote control at itinapat sa dambuhalang screen sa likod ng stage. Doon, lumitaw ang mga dokumento ng pagkakautang ng De Vega Group, ang mga lihim na transaksyon ni Cheska at ang katotohanan tungkol sa nawawalang kwintas na suot-suot pa rin ni Doña Elena sa mismong gabing iyon. Ang kwintas na yan, turo ni Hana sa leeg ng kanyang ina. Iyan ang kwintas na sinabi niyo na ninakaw ko, ngunit 5 taon niyo na palang suot-suot. Itinago sa likod ng inyong mga kasinungalingan. Ngayong gabi, ang Phoenix Holdings ay hindi mag-i-invest sa inyo. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang kontrata ng inyong buhay sa mansyong yon. Lahat ng ari-arian ng mga De Vega ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Ang mansyong kinalakihan ko ay isa na lamang alaala na kukunin ko na rin sa inyo. Naramdaman ni Hana ang isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam ng paglaya mula sa mga kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya ang kanyang ama sa malayo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay puno ng luha, hindi ng galit, kundi ng pagsisisi at pagmamahal. Ang kanyang puso ay bahagyang kumurot, isang paalala na sa gitna ng digmaang ito, may mga sugat na hindi kayang hilumin ng pera o kapangyarihan. Dahan-dahang bumaba si Hana mula sa stage. Ang mga panauhin ay nagbukas ng daan para sa kanya. Tila ba siya ay isang reynang daraan sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Lumapit siya kay Doña Elena. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit.
sapat na upang maramdaman ang mabilis na paghinga ng matanda. Ang tunay na yaman, Doña Elena, ay hindi nasusukat sa ningning ng brilyante sa inyong leeg. Ang pabulong na sabi ni Hana, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nasusukat ito sa kapayapaan ng puso kapag ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi. At sa gabing ito, alam nating dalawa na hindi ka na kailanman makakatulog ng mahimbing. Tumalikod si Hana at naglakad patungo sa pinto kung saan naghihintay si Gabriel na may dalang isang mainit na jacket upang ibalot sa kanyang nanginginig na balikat. Sa kanyang bawat hakbang palayo, nararamdaman niya ang pagguho ng kaharian ng mga De Vega sa kanyang likuran. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni na Elena at Cheska ay naging tila malalayo ng alingaw-ngaw. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ang narinig mula sa stage. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw at ang boses ni Cheska ay umalingaw-ngaw sa takot. Mama! Papa! Tumawag kayo ng ambulansya! Napatigil si Hana. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa hawakan ng pinto. Ang lamig ng bakal ay dumadaloy sa kanyang palad. Lilingon ba siya? Ang katarungan ba ay kailangang may kasamang kamatayan? O ito na ang huling pagsubok ng kanyang puso? Kung kaya ba niyang talikuran ang mga taong bumasag sa kanya kahit pa sa huling sandali ng kanilang buhay? Ang bawat hakbang ko palayo ay tila binabawi ng bawat tibok ng aking puso na sumisigaw ng pangalan ni Papa. Napatigil ang mundo ni Hana sa tapat ng malaking pinto ng ballroom. Ang malamig na hawakan ng pinto ay tila naging yelo sa kanyang palad, habang ang mga sigaw sa kanyang likuran ay humihiwa sa katahimikan ng kanyang tagumpay. Lumingon siya at doon, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nakita niya ang kanyang ama, si Don Roberto, na dahan-dahang nawawalan ng malay sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo at ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa hangin. Tila hinahanap ang anino ng anak na kapapalayas lang niya sa kanyang puso. Hindi na nag-isip si Hana. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng plano ng paghihiganti ay tila naglaho na parang bula sa harap ng takot na mawala ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng pangalan, kahit pa sa isang huwad na paraan. Tumakbo siya pabalik. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis na tunog sa makintab na sahig. Hinahawi ang mga panauhing nakatitig lamang sa trahedya. Papa! Papa! Gumising kayo! Ang desperadong pagsamo ni Hana habang lumuluhod sa tabi ng wheelchair ng ama. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay matikas na humahawak ng mikropono, ay nanginginig na ngayon habang kinakapa ang pulso ng matanda. Huwag mo siyang hawakan. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinatay mo ang tatay mo. Ang matinis na bulyaw ni Doña Elena, habang marahas na itinutulak palayo si Hana. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kahit pa may mga luhang dumadaloy. Ngayong nakuha mo na ang lahat, pati ba naman ang buhay ng asawa ko ay kukunin mo? Hindi sumagot si Hana. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang babaeng hanggang sa huling sandali ay pinipiling gamitin ang gaslighting upang pagtakpan ang sariling pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga medik. Ang tunog ng gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa hallway ay tila isang nakatutulig na paalala ng kamatayan. Sa ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng puting fluorescent ay tila sumasakal kay Hana. Nakaupo siya sa isang sulok ng waiting area, malayo kina Elena at Cheska, na walang tigil sa pag-iyak ng malakas, tila mga aktres sa isang dula na pilit na kumukuha ng simpatiya mula sa mga nurse at doktor na napapadaan. Lumapit si Gabriel, bit-bit ang isang baso ng mainit na kape. Ang init nito ay hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng buong katawan ni Hana. Hana, hindi mo kasalanan ang nangyari. Matagal nang may sakit sa puso ang iyong ama.
Ang stress ng kumpanya, ang mga utang na itinago ni na Elena, iyon ang pumatay sa kanya ng dahan-dahan, hindi ang katotohanan. Pero ako ang nagsabi, Gabriel. Ako ang bumasag sa huling pag-asa niya. Ang bulong ni Hana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng barong. Bit-bit ang isang itim na folder. Siya ang sheriff na nagpapatupad ng writ of execution para sa mansyon ng mga De Vega. Tumingin siya kay Doña Elena na ngayoy nakaupo sa bench. Doña Elena, paumanhin po. Ngunit kailangan ko na pong ipaalam na ang Mansyon de Vega ay opisyal na ngayong nakasara at nasa ilalim na ng pagmamay-ari ng Phoenix Holdings. Ang lahat ng inyong gamit ay dinala na sa isang warehouse. Wala na po kayong babalikang tahanan ngayong gabi. Ang seryosong pahayag ng opisyal. Ang yak ni Cheska ay biglang natigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano? Pero nasaan ang mga alahas ko? Ang mga designer bags ko? Hindi niyo pwedeng gawin ito. May sakit si Papa. Lahat po ay kasama sa kumpiskasyon para pambayad sa inyong mga utang sa bangko. Tugon ng sheriff ng walang emosyon. Tumingin si Doña Elena kay Hana. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging galit patungo sa isang mapait na pagmamakaawa. Lumapit siya sa anak na itinapon niya. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng katotohanan. Hana, anak, huwag mo naman kaming gawin itong palaboy. Saan kami matutulog? Kahit ang ospital na ito, hindi namin mababayaran. Please, Hana, para sa papa mo, patawarin mo na kami. Ang pabulong na pagsamo ni Elena, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Hana. Tumingin si Hana sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang pagnanais na maghiganti. Ang sarap ng pakiramdam na makitang nakaluhod ang taong bumasag sa kanyang buhay. Ngunit nang makita niya ang pagiging desperada at ang kawalan ng dignidad sa mga mata ni Elena, ang tanging naramdaman niya ay matinding awa at pagod. Ibibigay ko sa inyo ang matutuluyan, ang malamig na sabi ni Hana na nagpaliwanag sa mukha ni na Elena at Cheska. Ngunit hindi sa mansyon, may isang maliit na bahay sa labas ng probinsya, ang dating bahay ni Aling Rosa. Doon kayo titira. Doon niyo mararanasan kung paano mabuhay ng walang brilyante, kung paano magtrabaho para sa isang subo ng kanin. Ang mukha ni Cheska ay namutla. Sa probinsya, sa isang kubo, Hana, hindi mo pwedeng gawin sa amin yan. Mas mabuti na yan kaysa sa kalsada kung saan niyo ako iniwan 5 taon na ang nakalipas. Ang huling hirit ni Hana bago siya tumayo at naglakad patungo sa silid ng kanyang ama. Sa loob ng ICU, ang tunog ng heart monitor ay tila isang mabagal at nakakatakot na orasan. Lumapit si Hana sa kanyang ama, kinuha ang nanginginig na kamay nito at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ng matanda gamit ang kanyang panyo. Isang tahimik na sandali ng pagmamahal sa gitna ng trahedya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang doktor ay pumasok ng may dalang balita na hindi inaasahan ni Hana. Miss De Vega, kailangan nating mag-usap. May nakita kaming kakaiba sa blood test ng iyong ama. Hindi lamang ito simpleng heart attack. May mga trace ng gamot sa kanyang sistema na hindi dapat nandoon. Mga gamot na tila dahan-dahang nagpapahina sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan. Napatigil ang kamay ni Hana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lumingon siya sa labas ng silid, kung saan nakatayo si Doña Elena na may hawak na isang maliit na bote ng gamot sa loob ng kanyang bag. Mabilis itong itinatago nang mapansin ang tingin ng anak. Ilang taon mo siyang dahan-dahang pinapatay habang nagkukunwari kang nag-aalaga, ma? Ang boses ni Hana ay tila isang malamig na talim na bumaon sa gitna ng dibdib ni Doña Elena. Sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital, malayo sa mga matang mapanghusga ng publiko, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang anino na unti-unting lumalamon sa kanilang dalawa.
Hinablot ni Hana ang bag ng kanyang ina at sa isang marahas na paggalaw, bumagsak sa sahig ang maliit na bote ng gamot. Ang tunog ng pagtama ng plastic sa tiles ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Anong sinasabi mo? Para iyan sa bitamina niya. Huwag mo akong pagbintangan sa mga bagay na hindi ko ginagawa. Ang nanginginig na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bote at sa mukha ng anak. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng talim. Isa na lamang itong basag na himig ng isang taong huli na sa akto. Dahan-dahang pinulot ni Hana ang bote. Binasa niya ang label sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Isang uri ito ng gamot na unti-unting nagpapakitid sa mga ugat sa puso. Isang gamot na hindi kailanman nireseta ng doktor ni Don Roberto. Hindi para sa bitamina ang lason na ito, ma. Alam ko ang bawat gamot na iniinom ni Papa. Ito ay para dahan-dahang patigilin ang kanyang puso nang walang nakakaalam. Ang boses ni Hana ay tila naging yelo sa lamig. Tiningnan niya ang kanyang ina, isang babaeng nagsuot ng maskara ng pagdadalamhati habang may daladalang kamatayan sa kanyang bag. Ang bawat luhang ipinakita ni Elena kanina ay tila naging mapanghing lason sa paningin ni Hana. Ang pagtatraidor na ito ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa isang buhay na pilit pinapatay para sa kasakiman. Ginawa ko lang ang kailangan para hindi tayo lumubog. Baon na tayo sa utang, Hana. Kung namatay ang tatay mo ng mas maaga, nakuha sana natin ang insurance at hindi tayo naghirap ng ganito. Ang huling pagsabog ni Elena, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at desperasyon. Wala na ang kislap ng brilyante sa kanyang leeg. Tanging ang nanlilisik na mga mata na lamang ang naiwan. Dahan-dahang binitawan ni Hana ang bag ng ina. Ang bawat gamit na nagkalat sa sahig ay tila mga pira-pirasong basura ng isang maruming nakaraan. Sa bawat sentimong nakuha mo, ma, may kasamang dugo ni Papa. At ngayon, tapos na ang laro nyo. Sa hudyat ni Hana, lumabas si Gabriel mula sa anino ng pasilyo kasama ang dalawang pulis. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng katarungan. Wala nang nagawa si Elena, kundi ang mapaluhod. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinaligiran ng malamig na bakal ng posas. Walang ingay, walang sigaw. Tanging ang hikbi ng isang reynang nawalan ng kaharian ang umalingaw-ngaw sa tahimik na ospital. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahang nagising si Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ICU. Nang makita niya si Hana na nakaupo sa kanyang tabi, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Kinuha ni Hana ang kamay ng ama. Ang balat nito ay parang papel sa nipis, ngunit ang init na dumadaloy doon ay tila isang himala. Hana, anak, ang hirap na bulong ni Don Roberto. Patawarin mo ako. Alam ko ang ginagawa ng iyong ina, pero naging mahina ako. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Natakot ako sa hiya. Hinila ni Hana ang kamay ng ama at idiniit ito sa kanyang pisngi. Ang bawat luhang pumatak sa palad ni Don Roberto ay tila mga gamot na naghihilom sa 5 taong sugat. Tapos na po, Papa. Ligtas na kayo. Hindi nyo na kailangang matakot. Sa hapon na yon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga gusali, naglakad si Hana at Gabriel sa garden ng ospital. Ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at bagong tabas na damo. Tumigil si Hana at sumandal sa balikat ni Gabriel, pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka nalunod na ako sa sarili kong galit. Ang mahinang sabi ni Hana. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Hana, pinagsama ang kanilang mga daliri nang may higpit na puno ng pangako. Bahagi na yon ng nakaraan, Hana. Ang Phoenix ay tapos na sa pagsunog. Ngayon ay oras na para sa kanyang muling paglipad.
ay nabuo ng marahan na hinalikan ni Gabriel ang noo ni Hana, isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puro at tapat na pag-aalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana na sa wakas, ang kanyang puso ay nahanap na ang tunay nitong tahanan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may isang huling bagay na kinuha ni Hana mula sa kanyang bulsa, ang susi ng bahay sa probinsya na ibinigay niya kina Elena at Cheska. Alam niyang sa mga oras na ito, ang kanyang kapatid at ina ay nakaupo sa gitna ng isang masukal na bukid. Malayo sa karangyaan, nag-iisip kung paano bubuhayin ang sarili gamit ang sariling mga kamay. May isang huling lihim si Papa, Gabriel. Ang seryosong sabi ni Hana habang nakatingin sa susi. Sabi niya, may isa pang dahilan kung bakit ako dinala sa mansyon. Isang dahilan na magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa Phoenix Holdings. Cliffhanger. Tumingin si Hana kay Gabriel nang may halong kaba at pananabik. Hindi lamang ako isang ampon, Gabriel. Ako ang tunay na tagapagmana ng taong nagtatag ng Phoenix Holdings bago pa ito nakilala ng mga De Vega. At ang taong iyon ay ang tunay kong ina. Ang bawat bagong umaga ay tila isang pahina ng aklat na hindi ko na kailangang isulat sa luha, kundi sa liwanag ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay dahan-dahang gumagapang sa balat ni Hana. Mainit at tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Malayo na siya sa mausok na kalsada ng Maynila. Malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. At malayo sa boses ng kanyang ina na tila lason sa kanyang pandinig. Sa harap ng asul na dagat, ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng pait sa kanyang puso. Dahan-dahang kinuha ni Hana ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Doon, nakita niya ang isang babaeng may napakagandang ngiti. Hawak ang isang sanggol sa gitna ng isang maliit na opisina na may karatulang Phoenix Investments. Iyon ang kanyang tunay na ina, si Maria. Nalaman ni Hana mula sa mga lihim na dokumento ng kanyang ama na si Maria ang utak sa likod ng lahat. Ang Phoenix ay hindi binuo ng yaman ng mga De Vega. Ito ay binuo ng talino at pangarap ng kanyang tunay na ina bago ito pilit na inangkin at itinago ni Doña Elena nang mamatay si Maria sa panganganak. Narito na ako. Nabawi ko na ang lahat ng pinaghirapan mo, ang pabulong na sabi ni Hana, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa abot-tanaw. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang jacket ang dahan-dahang isinampay sa kanyang balikat, at ang amoy ng sandalwood at dagat ay humalo sa hangin. Si Gabriel, lumapit ang binata at tumabi sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit ng may komportableng katahimikan. Handa ka na bang bumalik sa syudad bukas? Ang Phoenix Holdings ay formal nang maglulunsad ng bagong foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Ang malumanay na tanong ni Gabriel. Handa na ako, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik para lumaban. Babalik ako para magtayo ng mga bagong pangarap para sa ibang tao. Sagot ni Hana, sabay sandal ng kanyang ulo sa matatag na balikat ng lalaki. Samantala, sa isang malayong kulungan sa labas ng Maynila, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Si Doña Elena ay nakaupo sa isang matigas na semento. Ang kanyang mamahaling terno ay napalitan na ng isang kupas na orange na uniforme. Wala na ang kislap ng brilyante sa kanyang leeg. Tanging ang mantsa ng pagsisisi na hindi niya maamin-amin. Sa bawat tunog ng bakal na pintuan na nagsasara, naaalala niya ang mukha ni Hana, ang anak na itinapon niya na ngayon ay siyang may hawak ng susi ng kanyang kalayaan. Sa kabilang dako naman, sa isang maliit na kubo sa gitna ng bukid sa probinsya, si Cheska ay nakaluhod sa harap ng isang batya ng maruming damit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging designer, bags lamang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa paglalaba
para sa mga kapitbahay. Walang aircon, walang mga katulong, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang init ng kalsada ang kanyang kasama. Sa bawat pagkuskus niya sa tela, ang bawat luhang pumapatak sa tubig ay tila isang huling paalam sa kanyang nakaraang puno ng kayabangan. Iyon ang katarungan na pinili ni Hana, hindi ang pumatay, kundi ang hayaan silang maramdaman ang buhay na ipinaranas nila sa kakanya. Bumalik ang diwa ni Hana nang maramdaman niya ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita ang kanyang ama, si Don Roberto, na nakaupo sa isang beranda hindi kalayuan sa kanila. Kahit naka-wheelchair pa rin, may kislap na ng sigla sa mga mata ng matanda habang pinapanood ang paglalaro ng mga bata sa dalampasigan. Patawad, Hana. At salamat. Ang tila hangin na bulong ni Don Roberto nang magtagpo ang kanilang mga mata. Tumango lamang si Hana nang may ngiti, isang tahimik na pagtanggap ng tawad na matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Gabriel, tawag ni Hana, ang kanyang boses ay puno ng tamis at kapayapaan. Noong gabing itinapon ako sa ulan, akala ko iyon na ang katapusan ko. Pero hindi ko alam na kailangan palang mabasag ang isang banga para makita ang gintong nasa loob nito. Hinarap siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang phoenix ay hindi lamang simbolo ng kumpanya mo, Hana. Ito ay ikaw. Namatay ka sa apoy ng kanilang galit, pero bumangon ka mula sa sarili mong abo ng mas matapang at mas maliwanag. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang mukha ni Hana. Ang kanyang mga ibu-daliri ay marahang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Sa pagitan ng dahan-dahang paghampas ng alon at ng awit ng mga ibon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at dalisay na halik. Isang halik na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan at nagbubukas ng pintuan para sa isang kinabukasan na puno ng pag-ibig. Walang ingay, walang drama, tanging ang tibok ng dalawang pusong nahanap na ang kanilang kapayapaan. Ang phoenix ay hindi na kailangan pang sumunog ng kahit ano. Ang apoy sa loob ni Hana ay naging isang matatag na sulo na magbibigay ng liwanag sa iba. Habang ang araw ay tuluyang nagtatago sa abot-tanaw, ang kulay ng langit ay naging tila mga pakpak ng isang ibon na handa ng lumipad sa pinakamataas na ulap. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Hana ang mansyong de Vega sa kanyang isipan at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Wala na ang galit, wala na ang takot. Ang basurang itinapon noon ay isa na ngayong reynang nagahari sa sarili niyang mundo. Isang mundong binuo sa pundasyon ng katotohanan, katarungan, at higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad ng walang limot. Ang phoenix ay formal nang nakalipad at sa kanyang muling paglipad, bitbit niya ang pangako na hinding-hindi na siya muling bababa sa putikan ng nakaraan. Ang bawat umaga sa Phoenix Foundation ay nagsisimula sa tunog ng pagbukas ng malalaking bintana na hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang awit ng mga ibon na tila nagbabalita ng bagong simula. 5 taon matapos ang gabing itinapon siya sa ulan, si Hana ay nakatayo na ngayon sa gitna ng isang hardin na puno ng mga puting liryo. Ang mga bulaklak na dati ay simbolo ng lason, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng paltos mula sa paglalaba, ay maingat na humahawak sa isang baso ng mainit na tsaa, habang pinagmamasdan ang mga kababaihan at batang tinutulungan ng kanyang pundasyon na masayang naglalaro sa damuhan. Si Don Roberto ay nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang kanyang apo, ang anak ni Hana at Gabriel. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Hana ay hindi na puno ng bigat ng nakaraan, kundi ng isang malalim at tahimik na pag-unawa. Ang tanong na
napatawad na ba? Ay hindi na kailangan pang bigkasin ng malakas. Sa bawat pag-aabot ni Hana ng gamot sa kanyang ama at sa bawat paghalik ni Don Roberto sa noo ng kanyang anak, ang sagot ay malinaw na tila sikat ng araw. Ang pagpapatawad ni Hana ay hindi nangangahulugan na kinalimutan niya ang sakit. Ito ay nangangahulugan lamang na hindi na niya hinahayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang kinabukasan. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa rehas ng galit upang makalakad ng matuwid sa landas ng kapayapaan. Minsan, nakakatanggap si Hana ng mga liham mula sa probinsya at mula sa loob ng kulungan. Ang sulat ni Cheska ay puno na ng pagsisisi, nagsasabi kung paano siya natutong magpahalaga sa bawat butil ng kanin matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Ang sulat ni Doña Elena naman ay nananatiling maikli, ngunit ang huling linya nito ay palaging nagsasabing, "Salamat sa pagkakataong mabuhay." Hindi sila pinabayaan ni Hana, ngunit hindi rin niya sila hinayaang makabalik sa mundong pilit nilang dinumihan. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng tunay na halaga ng pagpapakumbaba. Ang bawat isa sa kanila ay nahanap ang kanilang sariling karwahe patungo sa pagbabago, malayo sa ningning ng brilyante na minsan ay naging Diyos nila. Sa dapit hapon, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay ginto, naramdaman ni Hana ang pagyakap ni Gabriel mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng binata ang kanyang baba sa balikat ni Hana. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo ng pasasalamat. "You've built something beautiful, Hana. Hindi lang ito kumpanya, ito ay isang tahanan," ang mahinahong sabi ni Gabriel sa kanyang tenga. Ngumiti si Hana at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa, ang lalaking naging angkla niya noong siya ay nalulunod pa sa ilalim ng tulay. Sa piling ni Gabriel, nahanap ni Hana ang tunay na kahulugan ng kilig. Hindi sa mga mamahaling regalo, kundi sa bawat segundong alam mong may taong tatanggap sa'yo, basag ka man o buo. Ang aral na iniwan ng Phoenix sa puso ng bawat nakikinig ay simple lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakita sa iyong mga kaaway na ikaw ay masigit sa kanila. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapakita sa iyong sarili na ang dilim ng kahapon ay walang kapangyarihan laban sa liwanag ng iyong kabutihan. Ang bawat sugat ay hindi dapat itago. Dapat itong gawing hiyas na magpapaalala sa iyo na ikaw ay lumaban at nanalo. Ang pagpapakatao ay ang kakayahang gawing tulay ang iyong sariling paghihirap upang makatawid ang iba patungo sa kanilang sariling paghihilom. Habang ang araw ay tuluyang naglalaho at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, isang huling malalim na pagpapakawala ng hininga ang ginawa ni Hana. Isang hininga ng laya, isang hininga ng ligaya. Ang kwento ng Kusok Kep ay hindi nagtapos sa isang pagsabog, kundi sa isang tahimik at matamis na kanta ng pag-asa. Ang Phoenix ay hindi na kailangan pang mamatay para muling mabuhay. Siya ay mananatiling lumilipad, bitbit ang liwanag para sa lahat ng mga pusong nangangailangan ng gabay sa gitna ng ulan.